Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos sa Book of Romans chapter 8 verses 28 hanggang 32. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag at ang tinawag ay kanya ring pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Chapters of grace in your life, mauunawaan ninyo na sa buhay ninyo may mga yugto po or chapters na nagpapakita kung saan kumilos po yung grace ng Lord. So mapapansin niyo po sa pag-aaral natin, kumilos unang-una yung grace ng Lord nung tayo po'y naligtas. Sa pangalawang pagkakataon naman, nadiskubre natin na tayo yung mga anak ng Diyos. Ano po? At tayo po'y naka-experience ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, maintindihan nyo rin na kumilos ang Diyos kadalasan po doon sa mga panahon na kayo hirap na hirap, doon sa panahon na marami kayong problema at nag-struggle sa buhay. Natutunan nating tumawag sa Kanya at nasumpungan natin yung Kanyang masaganang biyaya. Ngayon, nararanasan na nating magtagumpay. Ano po, marami sa atin sasabi natin na nagagawa na natin yung lahat ng bagay dahil sa biyaya ng Diyos. At yun po ang gustong tukuyin po ni Apostle Paul dun sa Philippians chapter 4 verse 13 na sabi niya, I can do all this through Him who gives me strength. Ngayon, napapansin nyo, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, sabi niya, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. Sabi niya, no, I work harder than all of them. Ibig sabihin, nagawa niya yung kanyang ministry. Siya yung pinakamasipag sa lahat ng mga apostol. Ano po? Yet not I, but by the grace of God that was with me. So dito ina-acknowledge ni St. Paul na nagawa niya ang lahat ng bagay dahil po sa biyaya ng Diyos. Kasi it is God who supplies the power. Ang tawag po dyan ay enabling grace. Ano po? Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 14, the grace of our Lord was poured out on me abundantly. Naranasan niya, kumilos yung grace ng Lord sa kanyang buhay. Kaya doon sa verse 12, ang sabi niya, I thank Christ Jesus our Lord who has given me strength. So naintindihan niyo na bakit nasabi ni Saint Paul yung famous na verse na Philippians chapter 4 verse 13 na I can do all this to Him who gives me strength. Dahil po yan sa grace ng Panginoon na ibinigay sa atin at naranasan po yan ni Saint Paul. Sabi niya nga doon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ang sabi sa kanya ng Diyos, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, malinaw po sa bawat yugto ng ating buhay, naroroon po ang grace ng Lord. Nung tayo naligtas, nung naunawaan natin na tayo naging anak ng Diyos, nung dumadaan tayo sa mga pagsubok at problema, at ngayon, masasabi na natin kaya tayo nagtatagumpay dahil din sa grace ni Lord. So, yung tanong na lang na, paano ko malalaman kung kumikilos ang Diyos sa aking buhay? Unang-una po doon sa Romans chapter 8, ano po, verse 29, makikita ninyo ang Diyos may programa. Kaya hindi kontento ang Diyos na hindi tayo magbago eh. Gusto niya tayo po ay makonform sa image ng kanyang anak. Ano po, sabi sa English Bible, for those God foreknew, He also predestined us to be conformed to the likeness of His Son. So, nagbabago po tayo from glory to glory. At mararanasan nyo na minsan sa inyong buhay po ay parang nahihirapan kayong magbago. Pero lagi nyo pong iisipin, naririyan po yung saganang grace ng Lord para baguhin po tayo. Ipaubaya po natin sa Kanya
yung ating pagbabago at the same time ay lumakad tayo ng mapagpakumbaba at nakikipag-cooperate sa kaniyang programa. Pangalawa po, mararanasan niyo na sa buhay na ito, God is for us. Sabihin na natin yung salitang kakampi natin ng Diyos o kasama natin ng Diyos. Kasi yun po ibig sabihin ng Romans chapter 8 verse 31. If God is for us, who can be against us? So nararanasan mo na sa buhay na ito, sinasamahan ka ng Diyos. At pangatlong palatandaan na kumikilos na ang Diyos at yung biyaya niya sa iyong buhay, nararanasan mo ito graciously sa iyong buhay. Sabi sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? So makikita ninyo, no? Yung pagpapala nararanasan ninyo sa inyong buhay. Yan ay palatandaan na kumikilos ang grace ng Lord sa inyong buhay. So ulahin ko po muna yung katotohanan na tayo'y nagbabago. Pangalawa, tayo po ay sinasamahan ng Diyos. Pangatlo, tayo'y pinagpapala ng Diyos. So, ganun po ang kilos ng Diyos sa inyong buhay. At makikita ninyo behind the scene, ano po, ang Diyos kumikilos para sa inyong ikabubuti. Yun po sinasabi ng Romans chapter 8, verse 28. Marirealize nyo, may director pala, no, sa kabila ng lahat na nangyayari sa inyong buhay. Kasi sabi po sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. So, ang Diyos pala behind the scene. Kaya nararanasan natin ngayon itong buhay na nais niya para sa atin. Yan ay sa pamamagitan ng kanyang grace, kagandahang loob. So tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon, naintindihan na namin na sa bawat chapter ng aming buhay, nandoon ka pala at yung grace mo kumikilos sa aming buhay. Salamat Panginoon. At katulad ni Apostle Paul, lagi naming ire-recognize yung grace mo sa aming buhay upang maparangalan kang lubos sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.